mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello. Welcome sa natin, sa ating Wednesday episode at balita ko may big surprise tayo mamaya. Yes guys, sa mga talagang loyal and avid viewers po natin dyan, kung talagang sumusubaybay po kayo sa aming mga live, alam nyo na po yung mga live episodes namin na may nagsasalita sa likod, si Kuya po. Ngayon po, magpapakita na po siya. May face reveal na si Kuya mamaya. Kasi po, nag-show na po ulit ang PBB ngayon. Siyempre, bakit magpapahuli ba kami, di ba? Yes. At sana po sa lahat ng bumabiyahe, papunta na kanilang mga tahanan o kung saan man, sana po safe tayo at lagi magbaon ng payong. Kanina medyo makulimlim na no? Baka umuulan na nga sa mga ibang parte ng Metro Manila sa ngayon. Maulan-ulan nga. Ay, saka sa ano rin ata Kuya, some parts of the other country haharapin yung isa sa mga pinakamalaking storm ngayon, di ba? Talaga ba? Yes. Hindi Visayas? Hindi. Hindi pala sa country natin, sa ibang bansa. Oh? Oo. Oo nga, legit nga yun. Not sure kung saan, pero nag-advise na rin yung yung embassy natin na para dun sa mga Filipino OFW na yun, na lumikas na at maging safe. Kaya guys, stay safe po tayo lahat. And Kuya, alam mo, napansin ko medyo kumikinis ka ngayon, no? Medyo glowing si Kuya ngayon, guys. No? Fresh kasi tayo. Saan ba tayo galing kanina, Carlito? Siyempre, galing po kami sa Mandaluyong City kanina para po mag-visit sa aming favorite aesthetic clinic. Yan, nandyan po ang Hesinea. Kaya maraming salamat po, Hesinea Aesthetic Clinic. Yes, thank you, Ate Risa. Tsaka sa kanya, si Ate Ali. Thank you po. Maraming salamat po. At dahil doon, napaka-glowing po namin ngayon. Medyo kumikinang-kinang po kami ngayon. Medyo bare skin po tayo ngayon, mga kapatid. Nagpagluta po kami. Sila lang. Yes, at syempre Kuya, ano bang masasabi mo sa magiging guest natin mamaya? Ay, exceptional. Award-winning. Yes. Magaling ang ating guest mamaya. Yes. And before we start guys, gusto ko nga po pala lang i-inform kayo kung hindi pa po kayo naka-like and follow sa aming mga page. You can follow us on our Ignis Novus Facebook account, Ignis Novus Artist Management, and same lang din po sa IG, which is Ignis Novus Artist Management. And sa TikTok naman po, ignisnovus.official. Sa Person naman po guys, you can follow us on Facebook, Person Production. Sa YouTube, Person Creatives. And sa IG naman po, Person Production din. And Kuya, pwede mo bang i-share yung mga shows natin every week na nagaganap? Every Monday, ano meron every Monday? Every Monday we have Chikahan with Mami Ray. Tapos syempre every Wednesday ang ating paborito Up Top Down Low. At every Friday na ngayon, it's Coffee Chat with David. At tuwing, anong oras yan? Every 7 p.m. po lahat yan, guys. Kaya abangan nyo na po yan. Sabi nga ni Mami Ray, make it a habit. And guys, of course, ito na. Ano? Let's go. Simulan na ba natin ito? Yes. Okay. Go, Kuya Caleb. Okay. I'm Caleb Alvarez. And I am Charles Sion. And this is Up Top Down Low, where it's talk about what's up top, hot, new, and trendy today. And where we talk about love, sex, relationship, and current happenings. Yes. Okay. Let's give it. Hey. Okay, and to welcome our very special guest, nandito po si Direk Rodel Mercado! Hi guys! Good evening. Hello po Kuya Big Brother. Good evening. Hello po Big Brother. Oh masyado mataas ata yung upuan. Ibaba mo. Ibaba mo yung upuan mo. Ang taas, Caleb. Okay, so! Ako talaga yung guest nyo. Yes. Kamusta ka naman? Okay naman, galing sa Hesinea. From Marjorie, maraming salamat sa Hesinea Aesthetic Show Boulevard kasi we had our treatment for today. Yes. Kaya nga, parang tatlo tayong kumikinang dito, no? Very glowing talaga eh. Masalagin to tayo ngayong araw eh. Kasi bawal maghilamos. After the treatment, bawal maghilamos. Okay. Guys, ano ba magiging topic natin for tonight? Ano ba topic natin ngayon? Ating guest.
let's introduce our topic. Alright? Ang topic po namin for tonight is Gen X versus Millennial versus Gen Z. Yo. So ano bang mangyari, Direk? Parang tatlong perspective ba ng different generations yung magbibigay ng opinion statements tungkol sa mga subtopics natin for tonight. Perspective. Yes. Yeah. Actually yun, our topic for today, it's pag-uusapan natin what's the difference between I am a Gen X. Yes, okay? I'm a millennial. Ikaw ay millennial at ikaw ay Gen Z. At yung sumunod sa iyo ay Alpha generation. Yes. Okay. So pag-usapan muna natin ang gusto ko kasi ngayon sa nowadays, the reason why nag-guest din ako dito kasi medyo alarming yung mga naririnig natin sa news, di ba? Yes. So may mga meron tayong mga alpha generations, hindi lang isa o dalawa o tatlo ang napapanood natin. In fact, na medyo crucial yung nagiging nagiging problema eh. Kasi until such time na kinikitil nila yung kanilang buhay. So ngayon, pag-usapan natin, paano ba kami nabuhay o paano kami pinalaki? Bakit, ano yung aming perspective as people born in the generation X. Yes. In my generation. At ganun din sa'yo. In Millennials. Kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo. Actually, mga nagpalaki sa akin mga Gen Xers. So, shout out. Generation na. So, tapos, kung paano ka rin pinalaki ng iyong mga magulang. Yes. At ano ang mga perspective natin, different perspective. Kasi meron, di ba, meron tayong tinatawag na differences. Di ba, may tinatawag na cultural differences at meron din tinatawag na generation differences. Okay. So, based from our experiences pala to, no? Oo nga. Yes. Being, part of this generation. Okay. Okay. Okay, ano ba ang natin? First subtopic natin for tonight. Let's see. Impacts of social media. Ayun. Okay, impacts of social media. Pero before natin i-discuss yung impact ng social media, kasi ang social media, kailan ba yan lumabas? Anong generation na? Mga 2000, Early 2000. Yes, So early which is 2000. millennium na. Sa Gen Z na talaga. Sa Gen Z na ang social Pero media. talking about internet, Gen Xers. Okay. Sige. So, i-define muna natin. Meron kanina flash kanina. Pa-flash nga uli natin yung mga years. Yan. So, malabo na yung mata ko. Yan. So, ang baby boomers daw, 1946 hanggang 1960 pinanganak. Okay. Kaming mga Gen X ay 1961 hanggang 1980. 1980. Pinanganak. So, then, ang Generation Y ay 1981 o ang mga millennials, 1981 hanggang 1995. Tapos ang Gen Z, born from 1995 onwards. Okay. Now, discuss muna natin, bakit at sa aming mga Gen X, paano ba kami pinalaki ng mga magulang namin na which is galing sila sa baby boomers. Yes. Okay. Di ba minsan naririnig natin ngayon yung mga word na from baby boomers yan. Okay. So, define muna natin. Ang mga baby boomers kasi, ito yung mga lolo at lola natin. Okay? Sila ninyo. Lolo at lola nyo or lolo at lola ko. Siguro lolo at lola nyo sa tuhod. Tapos ako, ang mga boomers. Tapos ako mga lolo ko. Mga lolo ko na yun. Karamihan, yes. Karamihan sa kanila. So, those people na nabuhay sa panahon ng baby boomers, sa panahon sila ng gera na buhay. Yes, kasi after nung war, walang mga tao. Yes. Ito ba yung sa may Japan, tama? Or World War II. Lahat naman, buo. General. Kasi wala nang mga tao because of the war. So yung mga people, they were encouraged to procreate. Kaya ng baby boom. Hence, baby boomers. Yes. And ano ngayon yung behavior ng mga tao sa panahon na yon? Yes. So, yung mga nagpalaki sa amin na nasa generation ng baby boomers, dahil nga naggera, na maraming taong namatay. Yes, tapos, bumagsak ang sibilisasyon, bumagsak ang ekonomiya. Maraming naghirap. Yung generation nila, ito yung generation na nag-build. So, parang, di ba,
sa atin sa Pilipinas, may word tayong build. Okay? Wow. Politically, di ba? Build. Builders pala sila. Build tayo dyan. So, nung panahon ng mga baby boomers, ito yung panahon na nag-build sila. Binibuild nila yung kanilang society. Okay? So, meaning, nung binibuild nila yung ang society noon, kasi ang naramdaman ng mga baby boomers noon, maraming nawala. Naghirap, nagtaggutom. Tapos, dahil nabuhay sila sa panahon ng gera, mahigpit. They had to restart, no? Kaya nga, tatanungin natin, bakit yung mga lolo at lola natin na nagpalaki sa atin, lahat sila mahigpit. Yeah. Bawal kang lumabas ng alas 7 ng gabi. Dapat hanggang alas 6 sa bahay ka na. Ako daw pinapalabas yun eh. Di ba? Tapos dapat pag tanghali nagsasiesta, natutulog ka. Di ba? Tapos pinalaki nila kami sa reward system. Yes. Okay? Reward and punishment Yes, system. reward and punishment system. So, bakit? Kasi nung panahon na yan, simulan natin doon sa historya na yung panahon na hindi kami pwedeng lumabas paggabi kasi may gera. Yes, merong curfew. May curfew nung panahon na yon. Kahit naman ng panahon, hindi lang panahon ng martial law. May curfew. Okay? Panahon nila noon, panahon ng mga Hapon, 'di ba? May curfew noon. Yes, so mahigpit. At anytime pwedeng may mangyari sa iyo sa labas. Yes. Ang laki-laki ng risk. So takot sila. At na-witness ng mga lolo namin, okay, ng mga magulang namin at ng mga lolo namin na kung paano nahirapan, okay, kung paano hinuli ng mga Hapon, okay, paano naging guerrilla ang mga Pilipino. So na-witness nila yung paghihirap ng Pilipinas. Yes. Okay? So therefore, dahil meron kang experience na nahirapan sila, ganun, nung natapos ang gera, nung pinalaki na nila kanilang mga anak, yun yung na-apply nila. Yes. Okay? Tapos, pansinin niyo yung mga lolo't lola natin, di ba? Sila yung mga tao na, lahat ng mga microwavable na plastic, ayaw itapon. Okay. Tinatabi nila. Lahat ng mga pwedeng paper bag na pwede pang gamitin sa susunod, o lahat ng mga bags, di ba? Kahit luma na itatabi, kahit paper bags pa yan. Yes. Lahat ng mga baso, kahit may bungi na, nakatabi pa rin. Medyo mga hoarders sila. The reason why kaya sila hoarders, kasi nabuhay sila sa panahon ng wala. Yes. Pagtiis. They have to make do. Yes. With what they have. So, na-adopt nila yung sistema na yon kung saan sila nabuhay. Kaya kami, nung pinapalaki kami, mahigpit sila. Kasi doon pumasok yung panahon na sinasabi nila na ayaw kong maranasan ninyo. Yung naranasan namin. Yung hirap. Diba? Kaya mahilig sila. Noon kami, nung panahon namin, hindi pwede yan. Noon kami, nung panahon namin, dapat ganito. Yes po. Kasi, dahil sa sitwasyon kung paano sila nabuhay. Kasi survival. Okay? So, ngayon, dahil ganun kami pinapalaki, kami naman ngayon, nagpupumiglas. Okay. So, may conservative nila, madisiplina. So, yung panahon namin, may mga nung panahon namin dito na nauso yung mga black sheep in the family. Diba? Rebel face. Yung mga nagre-rebelde. Kasi bawal ka lumabas ng bahay ng alas 6. May curfew ka na eh. Dapat magpapaalam ka, di ba? Lahat may mga ibang mga kabataan noon na kinukuntsaba kung sino-sino para lang makalabas, di ba? So, may mga nagpupumiglas ng mga sa panahon namin pero may marami yung mga sumusunod. Okay. Tulad ko ako, masunurin ako sa mga nagpalaki sa akin eh. So, yun yung naging pattern. So dahil kami naman yung mga Gen X na nung naging magulang. Yes. Okay, nung naging magulang kami, yung mga henerasyon namin, yung mga batchmate ko dyan, lahat ng mga Gen X na naging magulang. Shout out. Ito yung sinasabi nila sa kanilang mga sarili. Parang, ayoko naman maranasan ng anak ko kung ano yung naranasan ko sa magulang ko.
Okay. Kaya lumuwag ng konti. Okay. Nung panahon ng mga millennium. Pero pwede ba siyang matawag na generational trauma? Pwede. Actually, pwede, ito no? yun. Okay, we're leading to that. Okay. Kasi, ang nangyayari dyan, tama si Direk, meron yung sinasabi nila, ayoko maranasan mo yung nasa ko. Meron din naman tinatawag na generational trauma. Na bit-bit from one generation to another. Mm-hmm. So, it's either, kasi ito yung nangyari sa akin noon. So, ito rin yung mangyayari sa'yo. Okay? Yes. Ay, ito rin maramdaman mo. Pero, ang sinasabi naman ni Direk is yung counterculture. Okay. Kina-counter niya kung ano yung naranasan nila before. Gets Yan. naman. Alam mo, ang maganda nating pwedeng gawin dyan, Kuya. Oh. Sa mga viewers po natin for tonight, you can Yes. drop your experiences kung ano yung most memorable moments na lagi nyong naaalala based from your experience dun sa magulang ninyo. Oo, yung mga nagpalaki sa inyo. Yes, ano naman yung sinasabi ni Direk na meron ba kayong rebellious phase na nag-counterculture kayo kung saan medyo sumuway kayo doon or lumabag kayo sa mga kagustuhan ng inyong mga magulang, ng inyong mga lola. Just feel free. Yes, so comment down below. Pero Direk, before we proceed, no, pwede ba nating batiin muna ang ating mga viewers for tonight? Let's dyan. Yon, good evening, Mami Ray. Hi, magandang gabi po, Hi, Mami Ray. Kumusta ka? Ayun, sa aking magandang ina. Good evening, Mami. Hi, tita. And sa aking kapatid rin, good evening. Oy, sino to? Si Miss Emmy. Hi, Miss Emmy. Hi, Emmy. Kumusta ka? Balita ko, most awaited mo raw ang Oo. topic namin for Excited tonight. siya kanina pa. Yes, sabi nga ni Miss Emmy, ayan na, the sensational director of this generation. Sensational. Parang singer lang, ha? It's giving phenomenal. Gano'n. Okay, next. Sabi ni Miss Emmy, ha? Gen X si Direk? Akala ko 28 pa lang siya. Okay. Gen Z pala. At andyan din nanonood si Ma'am Christine, Punong Bayan. Hi, Ma'am Christine. Panahon ni Direk Rodel Mercado, ni Caleb Alvarez, at ni Charles Leon. Ma'am Christine, ito na po yung 3 sides of the story. Literal na 3 sides. Ito na po yun. Maayong gabi rin po sa inyo, Tito Armando. Kamusta po kayo dyan? Ito ba? Kumusta? At syempre, nandyan rin si Boss Candy Cotton. Ay, yun! Hi, Mama Sally. Ay, kala ko si Boss Beron, medyo ako sa pronounce, nag-alangan ako. Hi, Ma'am Sally. Sabi ni Mami Ray, Generation X ang pinakamadiskarte at lahat sila lumaking grabe ang disiplina. Naranasan nila ang palo at matinding disiplina, plus sila yung sobrang matyaga at mapasensya. Totoo. Yes. And nandyan din, ayun, sabi ni Mami Ray, sobrang higpit talaga at sobrang madisiplina talaga ang Generation X. Mm-hmm. Sabi naman ni Ma'am Christine Punong Bayan, we started with Friendsters. Yun, sa generation niya, mga quiz. You could even customize your wall with background music dahil uso ang experience mo ba? Yes! Friendster? Friendster kami yung mga unang-unang gumamit yan. Parang all black ang background ko with Avril Lavigne. Di ba sa sobrang hindi ko na alam yung artist, hindi ko na alam yung pronunciation. Ay yung panahon pa ng Multiply. Sana nga nawala na rin ang Friendster. MySpace, Binenta yun direct, di ba? Parang binenta. Or hindi ako familiar. Actually, pero yun ang pioneer ng social media. It's still on pa din naman, pero I mean, I don't think much people use it nowadays. Yeah. Okay, andyan rin ang aking Lola. Hi, Lola Normie. Yes, Hi, Lola. Kumain na po kami. Kamusta po kayo? At sabi naman ni Miss Emmy, laughing with you from afar. Cheers, ang tanda ng Miss Emmy. Okay, okay. Sorry, Ems, Baby Ems. Baby Ems. Okay, Baby Ems. Hi, Baby Ems. Baby Ems. Okay, going back to our topic, Direk, ano nga po ulit ang napag-uusapan natin kanina? Himayin pa natin kung paano. Kasi ako to be honest, mas sa mga generation namin, tulad ng comment ni Mami Ray, di ba? Himayin natin kung paano ba kami lumaki. Yes, kasi marami kaming mga naranasan na hindi nyo na naranasan. And those experiences made us stronger.
Resilient. Yung totoong word na resilient, nasa generation namin yan. Yes po. So, paano ba, yun, paano kami pinalaki ng mga magulang namin? Kasi yung generation namin noon, actually kami, pag pinapalo kami ng mga magulang namin, hindi kami pwedeng umiyak, pero pinapalo kami. Ewan ko kung naranasan niyo ba yun? Naranasan ko. Hindi. Hindi ba, ang bait ng parents mo. Hindi, kasi papaluin ako, pero hinahayaan ako umiyak. Dalawa lang yan, mabait ang parents mo o ikaw yung mabait? Hindi din. Kasi sa amin, paano ko nasabi? Ako, naranasan ko, sinasabit ako sa likod ng pintuan. Okay. Tapos pinapalo. Tapos, pag umiiyak ka na, sasabihin sa'yo, huwag kang iiyak. Itigil mo yan. Kasi the more na umiiyak ka, the more ka papaluin. And now, I realize, kaya pala sinasabi ng parents yun, na huwag kang iiyak pag pinapalo ka to make you stronger. Na kapag nasasaktan ka, hindi ka pwedeng iiyak. Pero of course, yung bata ako, hindi ko yun nare-realize. Yes. Hindi ko yun na-realize na kapag pinapalo ako na pag sinasabi sa akin, di ba, iyak ka na ng iyak. Kasi meron ba pinapalo na hindi umiiyak, na hindi masasaktan? Di ba? So, tapos, susungangain ka pa. Sinabing tumigil ka, huwag kang umiyak. Di ba? Tapos ikaw, parang pag bata ka, yes. So for some, di ba? For some kids, it might be trauma. Yes. Di ba? Maaaring matrauma ka kung labis-labis yung pagpalo sa'yo. Yes po. Di ba? Pero, ako ngayon, looking back, tinitingnan ko siya na, kaya sa akin sinasabi na wag akong iiyak. Kasi, para every time na may sakit na dumadating sa akin, kailangan maging matatag. Na-injure. Maging matatag at maging malakas kami. Tapos, kami kasi sa panahon namin, pinapabayaan kami maglaro sa labas. Pinapabayaan kaming madapa. Okay? Ang henerasyon namin, naranasan naming madapa, tapos, magasgasan, as in dumugo yung aming mga tuhod, yung aming mga braso, at kami yung gagamot. Kami yung umiihip, kami yung nagpapagpag. Alam mo yun, kami, minsan didilaan mo pa di ba? O minsan kapag nasugatan ka sa daliri mo, sisip-sipin mo pa yung dugo. So, looking back, in some point, di ba, parang naranasan namin kami maghugas ng sarili naming sugat. Okay? Maglagay ng sarili naming band-aid, tapos tumayo at maglaro ulit. Yes po. So, kaya yung henerasyon namin, may resilience. Di ba? Resilient kami. Kaya namin tumayo. Kaya namin tumindig. Tapos yung generation namin, nakikipagkapwa-tao kami. Kasi ngayon wala nang kapwa-tao sa henerasyon ng ng mga Alpha Gen Z. Hindi na kapwa-tao Kapwa-gadget na. Sabagay. Diba? So, kapag ikaw meron kang relationship, diba? Pag meron kang pakikipagkapwa-tao, masaktan ka man, it makes you, diba? Winder. Bakit ka nasaktan? Para saan yung sakit? Anong nangyari? Diba? So, isa yun sa panahon namin. Tapos, yung panahon kasi namin, pinalaki kami ng mga magulang namin, hindi dahil sa gusto kaming pabayaan, Kasi, lagi kasi sinasabi sa amin ng mga magulang namin na kailangan matuto kang tumindig sa sarili mong paa. Tumayo para sa kailangan matuto kang tumayo sa sarili mong paa para paglaki mo, mas maging matatag ka. Tapos kami, nung panahon namin, nung sa eskwela, meron kasi kaming kahihiyan during our generation. Meron kaming kahihiyan. Ano ibig sabihin ng kahihiyan? Sa loob ng eskwela, ewan ko kung naranasan mong millennium, na pag maingay kami sa classroom, sinusulat namin yung pangalan namin. Noisy. Tapos, may pangalan, di ba? Yung buong blackboard. Yes. That's one. Number 2, either, kapag nag-lecture na yung teacher namin, pinatatayo kami sa harap. Nakatayo lang kami sa harap, wala kami ginagawa, pero yung mga classmate namin, nagsusulat. So ngayon, kung ikaw yung nandun sa sitwasyon, parang napahiya ka. Mahihiya ka dahil napahiya ka. Yes. Tapos pag wala kang assignment, ilalagay mo yung kamay mo sa harap ng guro mo,
tapos yung guro mo may dalang patpat, papaluin ka. Yung ruler. Parang ruler pero mahaba na patpat na kawayan. Papaluin ka. Kami yung ruler na Manipis. ruler na kahoy. Di ba? Ganun gagawin sa'yo. Yun, papaluin ka talaga. Pero kami, hindi na, ako nung panahon namin na yon, hindi ko yun tiningnan as an attack. Okay. Hindi namin yung tiningnan as an attack. Tiningnan lang namin, ay may kasalanan kami, may ginawa kami, o di may palo kami, or may punishment kami. Kami nga, minsan tatawanan pa namin. O pagkatapos mo na mapahiya, tatawanan mo na. Yun ang kinaibahan ngayon. Yes. Kasi ngayon, kapag pag napahiya kami, nabibigyan kami ng kahihiyan. Pero ngayon, kapag napahiya ang isang bata, ang pakiramdam ng bata, ipinahiya siya. Kaya ngayon ang bata, nawawalan na ng kahihiyan. Totoo naman. Hindi kasi kami noon. Kaya nagiging walang hiya. Oo. May impose kasi sa amin na hindi na namin uulitin to kasi ayaw na namin maranasan yung naranasan namin that day. Diba? So you'll be better. Pero kasi yung mga kids, well, totoo naman, not generalizing, but most of the kids nowadays, pag napahiya sila, parang it's the end of the world. Diba? It's kumbaga grabe na yung self-loathing na na-experience sa amin. Yes. Kaya kami, kapag ganun kasi naranasan mo kaya nagkakaroon ng character development. Okay po. Kapag nabigyan ka pag napahiya ka, at tinake mo yung pagpapahiya sa'yo as negative. As a positive. Okay, as a diba? positive. As a positive. Pag tinake mo yun as a positive dahil napahiya ka, and I should do better now. Yes. Diba? So, magkakaroon ka ng character development. Pero kung sa tingin mo, napahiya ka, na-humiliate ka, and that is a form of attack. Yeah. That is a form of attack. Yung ginawa sa'yo, ay at inatake ka. Negative yon. That's the time na mawawalan ka ng character development. O wala kang magiging character development. Parang connected din dyan. I remember, a few years back, yung teacher na nagreklamo sa Tulfo. Because yung bata was like, I don't know, 6-7 years old. Pinalabas daw ng teacher because unruly. Or I don't remember why. Kasi pinalabas. Then yung nanay, sumugod sa Tulfo. Kasi nga daw, pinaya yung anak niya. I mean, that sense na paano matututo yung bata. Diba? Tapos yung teacher pa yung nag-sorry in the end, na parang napahiya na nga siya. It's a whole different thing. No, with parenting and people and kids growing up in this generation. Okay. parang tayong dalawa, no? Nakakaintindihan tayo, pero yung Gen Z parang, okay. Tigas naman. Totoo naman Kami naranasan namin yun. Nag-construct lang ako ng pwedeng i-reply. Kasi tumitingin sa akin si Charles, ano sasabihin ko? Hindi kasi naranasan namin yun. Ikaw ba naranasan mo yun? Oo. Ilang beses ko na yung na-mention dito sa Naranasan mo ang alin? Ay, direct naranasan ko na lumuhod sa munggo. Okay. Naranasan ko na pakainin ng siling labuyo. O yan, nanonood yung nanay at tatay ko. Naranasan ko na isa ko at paluin. Pero hindi ako isabit kasi maaga akong tumangkad Hindi na ako sinabit ng nanay ko nang tinali nila ako. Hindi niya abot. Medyo mabigat na rin ako nun Medyo malusog na ako nun. Kaya, nung sa inyo, parang ini-experience ko kung paano, iniisip ko kung paano nyo siya pre-process. Like, tulad nung sa inyo, direct, yung experiences nyo through all that was the training ground for you to learn how to take care of yourselves. Tapos yung kay Kuya Caleb naman is yung sinasabi niya kanina na yung mga ganong method nga sa classrooms na pag pinapahiya ng teacher, it was for the student to learn not to do it again, but take it as a lesson. Kumbaga, it's a moment for them to learn a lesson para hindi na siya ulitin ulit. Paano mo pinrocess nung pinakain ka ng siling, labuyo ba? O green? Labuyo po yan Nung pinakain ka ng siling labuyo ng parents mo, paano mo siya tinake? Kasi, ilang taon ka nun?
Siguro mga 6 or hindi. Mga 8. Kasi guys, iba yung pag-process mo nung panahon na yon na ikaw ay batang 6 years old. Sa ngayon kapag binalikan mo. Kasi yung point of realization, papasok na siya sa level ng maturity mo ngayon. Sa rationality. Sa pagiging rational mo ngayon. Pero ang tanong ko, nung bata ka, nung pinakain ka ng sili, how do you take it? Bawal magmura sa bahay. Natuto ka. Oo, natuto ako. Hindi Kaya ka pinakain ng sili kasi nagmura ka. Kaya bago ako pumasok sa bahay, nagbumura na ako. Inuubos ko na lahat ng mura mo sa labas bago ka pumasok. Bawal pa sa loob Naku! Gumagano ka. Ako kaya sa labas lang. Oo. Ako kaya minsan, pag hindi ko talaga masabi, sinusulat ko na lang. Ngayon, looking back, anong take mo doon sa ginawa sa'yo ng parents mo? Nung mga panahon na, nagdamdam ka ba sa magulang mo? Hindi ko kasi kayang magdamdam kay Mami during that time kasi si Mami lang rin talaga yung present during that time na nagpapalaki sa amin kasi airpot si Daddy nasa ibang bansa. So, madalas ma-stress si Mami sa amin noon kasi medyo makulit na kami ng kapatid ko. Dalawa pa lang kami noon. So, every time na nagagalit siya, it was for us to understand yung reason ko bakit siya nagagalit. Kasi ako rin naman talaga nung bata, medyo makulit talaga ako. Okay. Okay. Pero di ba, come to think of it nung pinakain ka ng sili, di ba, kung babalikan mo yon, natuto ka kaya hindi ka na nagmura sa labas na nga lang, di ba? Sa loob ng bahay, hindi mo na pinaparinig sa parents mo, pero natuto ka. Yes. It gives you a lesson, di ba? Yes. Mentally, physically, di ba? Kasi naging aware ka na hindi mo na uulitin yun. Hindi mo sa na amin ulitin. kasi hindi naman labuyo. Pinapalo lang kami sa bibig. Bawal yun. Tinatampal na. Tinatamppal. Don't say bad words. Yes. O sige, ano na yung mga ilalabas si Peter dyan na subtopic? Okay, let's see. Pero bago muna ang lahat, ayan, sabi nga ng aking nanay, Gen X lahat kinaya. Ngayon, para sa akin, ang dami ng pinagdaanan ng mga Gen Z parang marupok. Hindi naman lahat, pero karamihan. Dapat po, just go with the flow no matter what. Kaya, kaya nyo yan. Tiwala lang at syempre pray lang. Just speak out para gumaan ang pakiramdam. Okay, sorry lang. Connect ko lang. Feeling ko kasi yung Gen Xers, sila yung walang ine. Gagawin nila. Yung millennials, ang daming kuda, pero in the end, gagawin din naman. Yes. With the Gen Z, di ko alam. Paano ba? Hindi din namin gagawin. Ganon. Bala kayo dyan. Mareklamo ako. Actually, ang mga alpha generation, very fragile. Actually, para silang actually kay Ma'am Christine ko to narinig. Okay. Sabi ni Ma'am Christine nung nag-conduct ako ng workshop sa Regationist College, ang mga bata ngayon ay parang itlog ng manok. Na very fragile. Isang pitik mo lang magtatak. Kay Ma'am Christine ko na ang ganda ng analogy ni Ma'am Christine. Ganun yung problema sa mga, okay, i-reword ko. Problema, no? I-reword natin yung word na problema. Yun yung challenge. Okay. Yun kasi problema is too negative. Yun yung challenge ngayon sa generation ng Gen X na parang very fragile. Yes. So mamahimayin natin bakit sila nagiging fragile. Okay. Yes. At sabi naman ni Mami Ray, Diyos ko po, bawal umiyak kahit pinapalo kami. Plus, nakukulong ako sa banyo at napapalo ng walis. At yung paglalaro sa labas kahit madaba kami para matutong tumayo na hindi umiiyak. Ako nung pagdadapa ako, noong bata ako, gaganunin ko lang Pinapagpag mo lang, no? Tapos tayo na ulit. Sabi naman ni Airpods, direct nakaranas ka ba ng palo? Mukhang hindi ka naman pa nawala. Hindi kasi, mabait ako. Dahil seminarista ako Tama yun si London. Sabi ng aking nanay, napalo na kurot, napalo ng sinturon, bawal magsalita sa pagkainan, nakukuha sa tingin, dapat walang lamangan.
hating kapatid palagi naging magalang sa mga matatanda at yung pagmamano hindi nawawala. Oy, pero mamaya may kikwento ako sa experience naman kung paano kami pinalaki ni Mami. Okay. Sabi naman ni Mami Ray, at kami yung generation na sobrang thankful sa small things. Yes, yung mga small things na na-appreciate talaga nila. Sabi ni Lola Normie, for sure si Lola Normie, baby boomer or Gen X. Nang bata kami, sobrang palo inabot namin, pinapadaba kami sa sayay kahit 5 palo na walang iyak. Kasi pag umiyak kami, lalong papaluin ang gagawin ko. Magsasapin ako ng karton, ang lupit noon nila mamalo. Diba? Tama ako na hindi ka talaga pwedeng umiyak pag pinapalo. Sabi ni Daddy, ni Airpods, direct ako yata ko kwento mo nung nag-aaral tayo, nagsusulat ng name sa blackboard, siya yung black sheep. Alam mo, siya yung black sheep, siya yung pinapatayo. Si Daddy yung may kahihiyan. Hindi! At least ang papa mo kapag nagsusulat ng noisy o pangalan niya sa blackboard, ang tangkad niya kaya niya hanggang dulo. Hanggang tok-tok ng blackboard. Para proud siya, di ba? Ito ako yung nasa tok-tok. Ganon yan. Sabi naman ni, Hi Fiona, kamusta? Hello! Sabi ni Mama, ayan, siguro narinig na ni Mama yung mga experiences ko dati, nung bata. Dampi lang yun. Hoy, hindi dampi ng sili yun. Ginudgud mo sa bunganga ko yun. Hanggang ngayon, naalala ko yun, Ma. Good evening, Zach. Sabi naman ni Lola Normie, ang laki ng takot namin noon sa aming guro at magulang. Tignan lang kami, alam na namin ang aming gagawin. Bubuhat na kami ng balde, iigid ng tubig. Kami ngayon, pag nag-utos ako sa mga apo ko, opo, teka lang, opo. Ako ba yan? Sino ba yan? Ito si Peter. Mami, hindi. Sa ano po to, mother side. Lola, alam kong hindi ako yan. Siguro yung mga ibang apo mo yan. Anyways, going back. Okay, ano nga ba ang ating mga sub-topic for tonight? Let's start with the self-entitlement. Okay. Naku, malaking issue yan. O sige, kayo, ano bang Maibataya tayo. Sinong unang generation ng ano? Okay, game. O sige, maibataya. Ano ba? Okay. Maibataya. Ay, sama. Maibataya. Ay, ito nilalaro namin ito noon, ha? Ano pa ba ito mga bata? Maibataya. Ano ba yan? Maibataya. Ay, taya ka. Hindi, kasi self-entitlement, itong panahon namin, wala kami ganyan. Mm-mm. Okay, siguro, we just experience and enjoy the liberties given to us, no? Kasi, well, ang nagpalaki sa akin, mostly yung lolo't lola ko tsaka tito-tita eh. Okay? Wala kaming self-entitlement. In-impose sa amin nung bata kami na everything's given to you, you should be thankful. Diba? Tsaka, huwag yung hingi na hingi. Okay, ay mga bagay na ganyan, hindi kami pala hingi. O, kasi parang, okay, sabi ni Direk yung kahihiyan. May hiya ka kasi. May hiya ka na parang, binigyan ka ng ganito, o sa'yo na yun. Pero hindi yung for us to brag about it. Hindi naman. To push. No, we're not to push na ibigay sa amin yung mga bagay-bagay. Yes. Oo. At saka, tama din yung kasi sinabi direct na reward system. Pag may ginawa ka tama, may reward siya. At saka kami rin kasi, minold kami na hindi lahat ng bagay kailangan mong gawin para may kapalit. There are certain things that you have to do because it's right. You have to do because you have to do it. Well, in terms of self-entitlement, I don't think, speaking as a millennial, millennials have it. No? Maybe it's just that there are things na we experience, we enjoy, given to us by the previous generations. But we don't take it as sa amin to. O kailangan meron kaming ganito. Kailangan ibigay sa amin to kasi we deserve it. No. So may mga bagay na binibigay sa amin, we're thankful for it. Ganon. Ayun yung sa amin, feeling ko. If you think otherwise, di ba? You can comment down below. Pero yun yung tingin ko sa amin. We're just thankful to be given kung ano yung mga binibigay sa amin. Okay. Ikaw, Direk. Okay. Ang feeling ko, kasi sa generation namin, walang tinatawag na self-entitlement.
Wala kaming, hindi namin alam yung word na yan. Yes. At hindi namin alam yung saan galing yan or sa kultura namin, sa henerasyon namin. Walang ganun talaga na self-entitlement. Kasi lahat sa amin pinaghihirapan. Walang AI, walang internet, walang Google, walang ChatGPT. Kung kailangan namin mag-review, kung meron kaming exam, we need to go to our library. At panahon namin, nagbabasa kami ng encyclopedia. Okay? Nagre-research kami. Ngayon kasi instant na lahat eh. Yeah. Okay? Instant lahat. So ako feeling ko, ang self-entitlement nagsimula na sa panahon ng millennium. Okay? Why? This is based on my personal experience, okay. And this is my opinion. Kasi I've been into corporate before I put up my company, di ba? I was in a corporate for 15 years. Boss ako, as in marami akong tao sa baba. And yung karamihan sa mga tao ko sa baba when I was in corporate ay mga millennials. Okay. Doon ako naka-experience sa mga millennials. Doon nagsisimula umusbong yung self-entitlement. Na a classic example, ang bilis ng turnover nung kailan ba ako nag-resign sa corporate? That was 13 years ago. Okay? 13 years na yung company. Okay, yung company ko. So 13 years ago ako nag-resign. So tapos 15 years ako sa corporate. So nung panahon ko na nasa corporate ako, maraming nagre-resign. At ang thinking nila, makakahanap din ako ng trabaho. Oh, okay. That is self-entitlement. Yung hindi ka pa tumatagal sa trabaho, wala ka pang security of tenure, probie ka pa lang, hindi ka pa nakaka-reach ng 1 taon. Okay. 'Di ba? Tapos bigla kang magre-resign. Kasi ang point mo, it's pinag-overtime ka ng boss mo. Ang point mo ay hindi ako masaya dito kasi I deserve something more. I deserve a higher salary. That is self-entitlement. Paano mo ma-deserve ang higher salary kung wala ka experience? Kung ang experience mo 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. 'Di ba? You could only demand for a higher salary kung ang experience mo sa position na ina-applyan mo o sa position na hinahawakan mo, it ay at least 3 years or 5 years. That's the time that you could demand a higher salary. Yeah, doon papasok na entitled ka doon. Okay. Pero hanggat hindi ka pa nakaka-3 taon dyan sa position mo, wala ka pang napapatunayan, darling. Tapos sasabihin mo, magre-resign ako kasi marami namang kumpanya dyan na pwede akong pasukan, natatanggap sa akin dahil magaling naman ako. For me, that is self-entitlement. Na-experience ko yan nung nasa corporate pa ako. Kaya, umuusbong yung inis ko, no, na parang, lecheng to, wala pa napapatunayan, resign na ng resign, or lalayasan ka, hindi ka papasukan. Mag-aawol, mag-absent without leave. Okay. Diba? Kasi nga, ang katwiran niya, marami namang kumpanya dyan na pwede akong pasukan eh. Sino ba kayo? Okay. So, tandaan natin sa trabaho, sa kahit na anong kumpanya, sa kahit na anong trabaho yan, o kahit anong organization. Diba? Everybody is dispensable. Lahat pwedeng itapon. Not unless ikaw may-ari ng kumpanya. Totoo naman. Diba? Lahat pwedeng palitan. Diba? Not unless sa'yo yung kumpanya. Kaya kung magkaroon ka ng self-entitlement, kung ikaw yung presidente at ikaw yung may-ari, diba? Minsan nga yung presidente, hindi pa siya ang may-ari. Oh. Diba? Madalas may mga ganon. So, dun nagsimula yan. Hanggang sa it gets worsen and worsen and worsen and worsen. Worse. Kasi ang napapansin ko kasi sa panahon ngayon especially sa mga Gen X, may karapatan akong sabihin kung anong nararamdaman ko. Dahil nararamdaman ko to. Yeah. Dahil experience ko to, dahil buhay ko to. Karapatan ko 'yon. Pero ang tanong, paano naman yung nararamdaman ng iba? Well, yeah. Sa gagawin mo o sa sasabihin mo. The problem is, most of the Gen X are very sensitive
to their feelings. Gen X po. Gen X. No. Gen Z. The Gen Zs and the Gen Zs and the Alpha Gen Zs. They are very sensitive to their feelings, but they are insensitive to the feelings of other people. Yun ang nakikita kong problema yon. Ito, hindi na to challenges. Ako, sinasabi ko na problema ito. Kasi nga, sa pagiging outspoken ng mga bata ngayon, very outspoken sila kasi ang pakiramdam nila, may karapatan ako. Karapatan ko yan eh. Karapatan kong sabihin to. May karapatan akong mag-aral. Correct. Right mo yan. Diba? Right mong pag-aralin ka. Pero, ang problema nga, naging worse pa yan dahil ngayon sa public school, bawal magbagsak eh. Okay. Diba? Sa public school, bawal magbagsak. Tanungin yung mga teachers. Hindi nila pwedeng ibagsak yung isang estudyante kahit hindi marunong magbasa. Kasi yun yung pinapairal, yun ang circulating memo. Hindi ko alam kung memo or rule, hindi sila pwedeng magbagsak. So, ang gagawin nila, kung ang isang estudyante ay hindi makapagbasa, kailangan hindi siya bumagsak pero gagawin ng teacher, gagawa ng paraan yung teacher, bibigyan siya ng project or gagawa ng paraan ang isang guro kung paano matututo yung bata para maka-cope up at makaakyat sa susunod na baitang. Pero but the problem is dahil alam ng bata na hindi mo ako pwedeng ibagsak. Bahala ka sa buhay mo. May entitled ako na mag-aral at entitled akong graduate. Okay. Yun ang nagiging problema. Tingnan nyo na lang sa social media. Lahat may sinasabi. Bakit invento ang bashers? Well, Kasi entitled nga sila sa kanilang opinion eh. Noon naman wala namang bashers eh. Meron chismis. Yeah, and most of the time they just, say it without even thinking. They just post it without even thinking. Dati kasi opinion ang meron ng tao. May opinion. Ngayon, bashing. Oo naman. Fun fact, sa bansa natin nag-start ang cancel culture. Talaga? Okay. Sa atin, sa internet. Well, most of the people who uses internet, nasa Pinas. Okay. Yun ang sa akin na parang actually, hindi ko alam kung masusolusyonan pa yung self-entitlement na yan. Kung kayang baguhin yan ng paaralan, ng sistema ng edukasyon. Kasi nasa tao na yan eh. At ang problema kasi dahil nga patuloy ang oras, patuloy ang pag-ikot ng mundo, at nangyayari yan, magiging worse at magiging worse at magiging worse at magiging worse yan. Kasi there are some people na tinitake siya at inaakap yung kultura na, entitled, entitled ka sa sarili, nararamdaman mo yan eh. Kasi most of the people now gives validation. Tama ka, nararamdaman mo yan, sige sabihin mo. Okay. Diba? Tama ka. Pero, kahit yung sasabihin niya, nakakasakit ng iba. Kasi dahil nga sa self-entitlement na yan, hindi na nagiging conscious yung tao kung makakasakit ba siya? O hindi. Kaya nga, di ba sinasabi ko, very sensitive ang henerasyon ngayon, ang mga bata ngayon, sa kung ano nararamdaman nila. Yes. Pero napaka-insensitive naman nila sa nararamdaman ng iba. Okay, halimbawa, bigyan ko kayo ng classic example. Well, delicate ito Kung ikaw, okay, maraming sa case na lang ng mga nagsisuicide. Okay, dahil nababash sila. Okay? Bakit sila nagsisuicide? Kasi ang lakas ng bashing, di ba? Ang lakas ng bashing. Kasi ang feeling ng mga taong nagbabash sa kanila, entitled ako sa opinion ko na sabihin ko sa'yo o sabihin ko sa mundo na pangit ka, na mataba ka, na wala ka namang alam, hindi ka marunong umarte, bakit ka nag-aartista. Yeah. That is self-entitlement. Diba? Sasabihin mo ba yun kung wala kang self-entitlement? Totoo naman. Kasi sabihin mo, it's my opinion. Parang, ginagamit nila lagi yun eh. It's my opinion. Bahala kayo kung anong isipin nyo. Tama? Without even thinking kung ano yung magiging impact to other people. Diba? And
in general or in everyone's life in general. Kasi ang mga tao ngayon, mas pinipili nilang maging, maging focus sa sarili nila kaysa tingnan nila yung mga nasa paligid nila. Tama. Diba? Ikaw? Okay, parang grabe, ang dami kong kailangang i-process dun sa sa mga examples na binigay nyo earlier. Pero sige, let's start with my experience regarding with the self-entitlement. Sa akin, well, honestly, meron. Marami sa kapwa circles, environment ko na self-entitled, especially from my generation. And honestly, hindi ko mapagkakaila na may certain parang certain side sa household namin na in-establish ko na maging self-entitled in terms of being the eldest son dun sa magpipinsan na parang ako yung pinaka less privileged na parang ako yung nag-provide ganyan, something like that. So honestly, ayun, doon ko masabing self-entitled ako about that topic. So, that's my experience. Pero, doon naman sa aking environment, regarding with my generation, sa perspective ko, maraming bagay na lagi nilang naboboast yung self-entitlement nila, especially from the use of social media, di ba? Okay. Diyan nila naboboast na, ito yung experience ko, ganyan. And then, doon na talaga nila sinasabi kahit wala naman nagtatanong. Okay. Kumbaga, hindi naman kailangan sabihin, pero sinasabi pa rin nila. So, yes, direct, parang sa amin, marami talaga. And you learn to to adopt and to cooperate with those kinds of people. Sa school, sa work, ganon. So, yung self-entitlement, siguro, mas okay direct na ayun yung concern mo na sinasabi kanina na mas magiging worse siya through generations pag hindi na-address na maayos. So, para sa akin, ang naisip ko, we shouldn't always validate but rather acknowledge. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Mas okay na i-acknowledge mo yung sabihin man natin yan, self-entitlement opinion, ganyan, or opinion mo, pero we shouldn't always validate. Mm-hmm. Gets ba? Parang okay, that's your opinion. Pero I won't validate it because hindi ibig sabihin opinion mo yun. Tama yun. Tama na yun. We have our own freedom of speech, our own right to be vocal about our opinion. Pero hindi siya palaging on top. Kumbaga, hindi siya palaging ayun dapat yung sinusunod. So, maybe we should learn how to properly address it, acknowledge it, pero not always validate it. And find a way to cooperate with each other. Mm-hmm. 'Di ba? We're here not to to judge but to address. Mm-hmm. 'Di ba? We're dedicating this podcast to address the certain issues that goes around sa ating pamumuhay kasi nakakaapekto talaga siya. May mga malapit tayo sa buhay natin na nag-suffer ng anxiety, ng naging clinically depressed sila because of this. Mm-hmm. Dun sa self-entitlement. Ayun lang. Maybe we should, ayun nga, sabi nga ni Kuya Kim, maybe we should always have a little, we should be kind. Yes. We should be compassionate, and we should be courageous. Diba? Courageous to find a way how to solve this, how to work with people, how to address or how to perceive things, especially from the social medias. Kasi ang dami ng factors kung bakit tayo nagiging self-entitled, kung paano nakaka-apekto yung self-entitlement ng ibang tao sa atin. Ako, meron akong sasabihin na, ito, in correlation dyan sa bashing na yan. Diba yung mommy mo, nilagyan ka ng sili sa bibig kasi narinig ka niyang magmura? Yes po. Okay. So, yung generation kasi namin, it's right there and there, kinukuret. Mm-hmm. Nagmura ka, tatampalin ka. Nagmura ka, papakainin ka ng sili. So, nagiging conscious ka. Ay, hindi ko pwedeng gawin ito kasi mali.
Kaya lang nga, ang problema nga kasi, it's because of the social media platforms. Diba? Lahat may laya na. Too much freedom. May laya na pwede nilang sabihin kung ano yung gusto nilang sabihin. Kasi nga may opinion sila. Very opinionated na yung tao. Kaya lang, hindi mo na yung mare-regulate. Not unless tanggalin natin ang Facebook. Tanggalin natin ang social media. That's the only way to regulate the problem. Diba? Or not unless tanggalin ni ang pwede mo na lang i-post ay photos. Okay. Instagram. Instagram na lang. O hindi ka na pwede mag-video ng sarili mo para magsabi ng opinion mo laban sa isang tao o laban sa isang sitwasyon. You know what I'm saying? Ito, classic example Bakit ko nasasabi na self-entitled ang mga bata ngayon? Maraming mga bata ngayon na nagyoyosi, na umiinom, pero estudyante pa lang. Nung panahon namin, bawal yon. Kasi ang laging sinasabi sa amin ng mga magulang namin, ng mga lolo namin, ng mga galing sa henerasyon ng baby boomers, wala kang karapatan magbisyo hanggat hindi ka kumikita ng sarili mong pera. Okay. Bakit yung iba, estudyante pa lang, hindi pa kumikita ng sarili ng pera, nagyoyosi na? Diba? That is self-entitlement. Entitled ako dito Bakit? Pera ko to dahil ito yung baon ko, pero hindi niya pinaghirapan yun. May karapatan, yun ang tinuturo ng henerasyon namin. At yun ang tinuro ng henerasyon sa amin ng mga baby boomers. Na hindi ka pwedeng magbisyo, hindi ka pwedeng gumawa ng any vices hanggat hindi ka nakakatapos ng pag-aaral mo. Once na nakatapos ka na ng pag-aaral mo, at kumikita ka na ng sarili mong pera, may karapatan ka nang magkaroon ng bisyo o ng vices. So, malinaw yung thin line, may parameter kami. Kaya kami may disiplina. Hindi ko sinasabing walang disiplina ang henerasyon ngayon ang tawag sa kanila, Gen Z, Alpha Gen Z. Hindi ko sinasabi yun. Pero karamihan. Kasi umiikot ako in different schools because nagtuturo ako ng theater arts and education for health and for mental health, di ba? At nawi-witness ko kasi hindi ako nagsasalita, baka sabihin ng ibang tao, kung makapagsalita ka, Direk Rodel, hindi, ako nagsasalita ako based on experience kasi bumababa ako sa ground. Yeah. Bumababa ako sa ground, bumababa ako sa public school. Nakakausap ko ang mga public school teachers, private school teachers at ang mga estudyante. Bumababa ako sa ground, nag-i-interview ako ng mga students, nag-i-interview ako ng mga batang sex workers. Dahil nagtuturo ako ng sex education in form of arts. So, nawi-witness ko at nakikita ko paano ang galawan nila sa ground. Paano ang galawan ng mga bata ngayon? Kaya ako, nasasabi ko to. Diba? So, yun. May pina-flash si Peter. Paki-flash nga yan, Peter. Yan. Taking as a challenge versus feeling pa-victim. Kasi kami, nung panahon namin, diba, tinitake namin ang lahat as a challenge. Kaya kami strong. Okay? Okay. Ngayon, pagdating sa peso value, sino ba ngayon ang mga nasa taas ng mga company? Sino ang mga nasa managerial position? Our generation. Kami ang may pera. Sila pala. parang di naman. Okay. Sila yung may pera. Yung generasyon namin na may pera kasi sila ang mga nasa top management. Okay? Pero pinaghirapan nila yon, di ba? So, kumbaga, ang sinasabi ko nga, lahat nung henerasyon namin, nung pinapalaki kami ng mga lolo't lola namin, ng mga magulang namin, nabuhay kami sa challenge. Okay. So, pag pinapagalitan kami, kapag kami nakakakuha ng criticism sa trabaho, tinitake namin yun as a challenge. Kapag pinagalitan kami ng boss namin, we apologize. I'm sorry, sir. Don't you worry. Next time, I will do it right. Ganun kami. Sa henerasyon namin, ganun kami lumaki.
Hindi namin siya tinitake na kapag pinagalitan kami ng boss namin, feeling pa victim kami. Diba? So, malaki kasi yun eh. Kaya yung mga bata ngayon, lumalaki silang mahihina kasi nga, hindi na ituturo sa kanila kung paano iti-take yung challenge. Kasi ang nararamdaman ng mga bata ngayon, biktima ako eh. Kasi pag kinriticize mo isang bata, o sabihin mo sa kanya, mali yan, pangit. Halimbawa ako, nagdidirect ako. Pag meron akong artista, mga alpha generation, naranasan ko may alpha generation akong artista. So, na-o-offend sa akin. Nawawala. Nawawala. Kaya lang, hindi pa nila yun nga yung lagi kong sinasabi. Gold are tested by fire. Human character is tested by humiliation. Diba? Ang ginto, para maging ginto, para kuminang, kailangan idarang sa apoy. Diba? So, magiging taas ang value ng ginto kung idadaan mo yan sa apoy. Tama naman. Okay? So, ganun din na ang character natin, magiging mabuti kang tao, magiging mabuti kang nilalang sa aspeto ng iyong buhay, sa ang growth mo in your career. Kung ang pagdadaanan mo, 'di ba sabi ko nga, it's human character is tested by humiliation. Kung tama ang pagtanggap mo sa humiliation o sa mga criticisms na nakukuha mo. Nagigets yun. Kasi nga ngayon, ang henerasyon ngayon, kaya maraming nagiging mahina. Yon, siguro that's the right term. Nagiging mahina ang mga bata ngayon kasi nga hindi sila up to challenges eh. Kasi nga kapag nakanti mo sila, umaaray ka agad sila. Samantalang nung henerasyon namin, kapag nakanti kami, tumitindig kami. Tapos kapag napagalitan kami, kapag may sinabi sa amin na, bakit? Sino ka ba? Ang nilalagay namin kagad sa utak namin, okay, now I am nobody, but someday I will prove to you that I will become somebody. Yeah. Ganun kami mag-take. Samantala, hindi ko to nilalahatan. Don't get me wrong. But there are kids like that now. Na parang, pag kinanti mo, magsusumbong kagad sa magulang. Bihira na yung tumitindig. Totoo naman. Bihira na kaya hindi nagiging resilient yung bata kasi nga hindi na nga naglalaro eh. Hindi na nga nasusugatan, hindi na nga nadadapa eh. Kasi yung pagdapa mo, pag ikaw ay bata at naglalaro ka at literal na nadapa ka, nasugatan ka, at tumindig ka, tumayo ka, magkakaroon ka ng strength sa sarili mo, sa utak mo at sa katawan mo na kailangan akong tumayo. Kailangan akong tumindig, hugasan ko yung sugat ko. Diba? Ako mismo maglalagay ng betadine o lalagyan ko ng alcohol kahit mahapde. Ngayon, hindi na yun nararanasan ng bata. Kasi nga, nasa gadget na. Nag-uusap na yung mga bata sa gadget. And it's very sad. Minsan, kumakain ako sa restaurant, buong pamilya. Habang hinihintay yung order na dumating, yung in-order nilang pagkain, lahat sila hindi nag-uusap. Yeah, they're on their phones. Lahat nakatutok. yung batang nasa stroller. Yung batang nasa stroller, ang hawak-hawak iPad na malaki. Ang daddy nagsi-cellphone, ang mommy nagsi-cellphone, ang ate, ang kuya nagsi-cellphone, at yung batang nasa stroller, iPad. I really feel bad about it. Diba? Choice yun eh. Choice nila yung gawin. Diba? Pero choice mo rin na ibaba niyo ang telepono niyo at mag-usap tayo. Anak, how was your school? O, ano nangyari? Diba? So, yun ang sa akin. Hello? Okay. Ikaw ba mauna or ano? Sige, go. Pwede yung makita ulit yung unang nauna. Ayun. Taking as a challenge and feeling pa-victim. Versus feeling pa-victim. Siguro direct this is my take. Ano bang ibig sabihin ng feeling pa-victim? Like, how do we address someone na feeling pa-victim and someone na talagang victim? How do we differentiate? Magkaiba yun.
ayun nga, siguro mas okay na tatlo to. Taking as a challenge versus feeling pa victim and versus the real victims. Kumbaga yung talagang naranasan nila na, sabihin na natin, yung example nyo kanina direct na yung naging sex workers, yung mga batang nagyosi, nag-alak. Guilty ka dyan eh. So, yes, si Roy. Hindi, honestly. Okay, sige. Kasi, sabihin na lang natin, may mga kabataan talaga na well, hindi ko nila lahat, okay? May mga batang feeling pa victim. Sabihin na natin, ito yung mga ganon ka-privilege and then laging naghahanap ng validations online. Tapos may mga batang victims talaga. Okay? And then may mga batang, pag meron silang na-experience, they are taking it as a challenge. Gawin na lang natin talagang sobrang effective. Gamit na gamit ko yung method ni Ma'am Christina, 3 sides of the story. Oh, sige. Okay. Okay, so medyo nasa positive side yung taking as a challenge. Pero yung mga victims na, ayun nga, naging ganun sila because they are, tumataka sila dun sa experiences nila na naranasan sa bahay. Yung mga problemang meron sila sa bahay. So what you're trying to say is kaya nagyoyosi kasi tumataka dahil may problema sila sa bahay. But still, it's a choice. Choice mo yung kung magyoyosi dahil may problema ka sa bahay, ang choice mo magyosi. Kaya nga direct, parang ayun yung tatlong choices ng mga ng kabataan ngayon regarding with their problems. That's the problem now because you're defending it kahit mali. I'm addressing it lang. No. Sinasabi ko lang, 'di ba? Ayun yung nangyayari. Doon na de-divide yung kabataan. Doon natin sila na nalilabel. Okay, etong batang ito, I like him because he's always up for the challenge. Etong batang ito, feeling pa victim. Tulad nung sinabi mo kanina na she or the person doesn't like criticism. So, ang ginagawa niya is talagang tawag dito, lumalayo. 'Di ba? Tapos meron talagang mga naging victim. May mga experiences talaga sila na bata pa lang sila, pinagdaanan nila. Kasi sa akin, Charles, ganito eh. Choice kasi yun eh. Kung meron kang problema sa loob ng tahanan ninyo, kasi ang tatay mo ay ganito, o ang nanay mo ay ganito, let's say, dahil lagi mong nakikita nag-aaway ang mga magulang mo. Ngayon, ang magiging tampulan mo, it's magyoyosi ka. Yun yung parang yun yung sinasabi mo eh. Okay. Yun yung biktima siya ng problema niya sa pamilya, di ba? Kaya siya magyoyosi. Yun ang sinasabi mo eh, di ba? Yan yung victim. Kaya lang, hindi kasi natin pwedeng i-justify yung mali. Mali kasi na magyoyosi ka dahil may problema yung pamilya mo eh. Mali yun eh. Nagigets ninyo ako? So, kung biktima ka dahil ang mga magulang mo ay nakikita mong lagi silang nag-aaway at maghihiwalay na sila, hindi naman solusyon ang pagre-rebelde na magyoyosi ka, na magiinom ka eh. Kasi lahat yan nasa tao. Kaya nga sinasabi ko, it's always a choice. Okay. Ikaw yung pipili nun. At the end of the day, pipiliin mo yun eh. Kung nasa disposition mo yun eh. Kung ang disposition mo ay ayokong magkahiwala yung mga magulang ko, edi I will talk to my parents. Sasabihin ko sa nanay ko at tatay ko, pupupo tayo, pwede ba tayo mag-usap? Na lagi kayo nag-aaway. Pwede bang, alam nyo ba, na kami na-apektuhan? Pero, hindi nga lahat ng bata kayang gawin yun sa kanilang mga magulang. Di ba? Pero, kapag maraming solusyon, maraming way, hindi solusyon yung magyosi ka, hindi solusyon yung uminom ka, magpakalangu-langu ka sa alak eh. Dahil nga, biktima ka lang ng sitwasyon ng pamilya mo. Ako hindi ko kasi binibili yun. Hindi ko kayang bilhin yun kasi mali yun eh. Lagi ako kasi nakatingin, lagi ko tinitingnan kung ano yung tama. Okay po. Lagi ako nandun sa tama. Tama ba yan? Mali eh. Hindi mo pwedeng i-justify yung mali. Dahil nga mali eh. Okay po. So, ang sa akin naman po, Direk, hindi ko siya gina-justify na tama siya rather than addressing it. So, alam mo, Direk, to be honest, yung sinabi mo before sa akin na vivid ko pa na alala yun, nasa dati pa tayong office, yung una mong sinabi sa akin yung gold
is tested by fire. Tumatak talaga sa akin yun. So, ang sa akin, doon ko cooperate or corporate, basta doon ko doon ko hinahalo yung perspective na yun, na paano kung wala talaga silang, someone na nag-direct. Diba sa theater, pwedeng sobrang babaw ko umacting pag walang tamang direksyon, pag walang direktor, pag walang tamang gabay na magulang. May mga taong, may mga ganun naging nagkaroon ng walang gabay. O walang gabay. So, wala talaga silang gabay. Kaya sila nag-turn into that. Opo. Pero hindi ko siya gina-justify as the right thing to resolve the problem. Kaya nga, there is a 7 gifts of Holy Spirit. We have freedom. We have free will. Disposition kasi yon. Meron kang freedom, tama yun, meron tayong freedom kung ano yung gusto natin gawin. Kung gusto natin mag-yosi dahil may problema yung pamilya natin, bahala ka sa buhay mo, freedom mo yan. Ang sa akin lang talaga, kasi mali, disposition kasi, okay, ako, hindi ako lumaki sa mga magulang ko. In fact, walang nagpalaki sa akin na magulang. At walang nagturo sa akin kung ano yung tama at mali. But I base everything kung ano yung nakikita ko. Kung alam kong mapapasama ako doon, hindi ko gagawin yun. Walang, kasi sinasabi mo sa akin kanina, Charles, may mga bata na kaya sila nag-turn into vices kasi walang nag-guide sa kanila. 'Di ba? Pero, uulitin ko, nasa disposisyon ng tao yun. Kasi ako nga wala nga akong magulang. Abandoned child ako. Inabandon ako ng nanay ko. Hindi ako pinalaki ng tatay ko. Pinagpasapasahan ako ng mga kamag-anak. Doon ako lumaki. At walang nagturo sa akin na ito ang dapat mong gawin. Pero, ang naging mindset ko noon, ang naging mindset ko sa buhay ko, kailangan gawin ko yung tama para maging maganda ang buhay ko, maging maganda ang kinabukasan ko. It's a disposition. May free will tayo Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng utak. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng pag-asa. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng puso. Kailangan gamitin natin yun Kailangan yun yung pairalin natin. Na tingnan natin kung ano yung tama. Kaya nga na-define yung what is right and what is wrong. Pero nasa atin na yung kung paano natin gagawin. Kaya lang, kung ang pinili natin ay yung mali, wala na tayong magagawa. So, there's always a consequences kapag ginawa mo kung ano yung mali. Okay po. Pero, okay, last reply na. Hindi ba nga direct, yung mga nasa Bible, halos lahat sila lost. Halos lahat sila yung gumagawa ng pagkakamali. Diba? And there was someone to guide them. It's either an apostle or it's either Lord Jesus Christ. For Him to guide them, to correct them, not by judging them, but by helping them to understand a new perspective that you can also do this. Ayun yung sinasabi ko na merong mga feeling pa victim, may mga victim talaga na lost, na need ng guidance, and meron na hindi na nila kayang katulad nyo, na hindi na kailangan ng guidance. Kumbaga, na-perceive na lang nila na, okay, ganito yung nangyayari sa akin, and I need to do something about it. I need to properly address it, and I need to take action para hindi ko na maranasan yung ganito. Kumbaga, ang sa akin lang, hindi mo siya pwedeng i-disregard yung mga lost. Kasi there's always the right person to tell them what is right and what is wrong in the right way. Na, 'di ba? Yung ganon na may iintindi, may talagang hahanap ng common ground for them to understand what is currently happening. Okay, kasi yung feeling pa victim dito, di ba? Ano yung nakalagay? It's taking as a challenge. Kasi it's a disposition na kapag may dumating sa'yo, it's either itatanggapin mo siya as a challenge, di ba? Or hindi. Okay. Yes, yung feeling pa victim, ito nga kasi yung nagiging problema ng generation ngayon. Yun yung pinopoint out ko, nagiging problema nila, kaya hindi nagiging successful. Kaya hindi nagiging malakas. Kaya hindi nagiging resilient. Kasi nga, laging feeling pa victim. Pag may sinabi ka,
ang pakiramdam niya, Sasamain. minamasama. Ayun, minamasama. Minamasama kasi nga nagpapa-feeling pa victim. Tapos they always think it as an attack. Hindi nagiging positive, hindi nila tinitake yung criticism as a challenge. Tinitake nga nila as an attack. Kaya hindi nagiging resilient yung bata. Kaya maraming nagpapatiwakal. Okay, may nakalimutan ka pa, Direk. Ano yun? Nagrereklamo. Maraming nagrereklamo. Okay. Pero ikaw, Kuya Caleb, anong take mo dun sa taking as a challenge and feeling versus feeling a victim? Kasi ako with all of that, it's a process. It's a process. I get your point na what for the people who doesn't have anyone to tell them what's wrong and right. I get it naman yung sabi ng Direk na, I see it, I know what to do. Okay? But the thing is, it's a process. For me naman, it's a discernment. Kasi, that touch yung religion kanina. What if it's a Holy Spirit? What na, yada yada. Pero what if, if you're not exposed to that? The thing is, it's discernment. Okay? It's always discernment. May mangyayari talaga na mapapaliwara ka. Pero in the end, you're gonna realize what's right and wrong. Regardless kung anong religion mo, regardless kung may tumulong sa'yo or not. So for me, it's discernment. Darating at darating sa'yo yun. Ikaw na may problema siguro. I mean, perhaps it's really a what you call this, sakit. Sakit na yon kung hindi dumating sa yon. Pero darating at darating sa yon, regardless kung anong religion mo, regardless kung anong background mo, regardless kung anong pinagdaanan mo. That's what you call discernment sa mga bagay-bagay. It's a basic instinct na kailangan mong mag-survive. It's a basic instinct na kailangan, ito yung gawin mo, o ito yung mangyari sa'yo. Okay? Regardless kung sino yung magsasabi sa'yo na dating mali or tama. For me, as a millennial, I think it's experience, process. Kasi ako, for me, I'm lucky. I have my grandfather, I have my father, I have a lot of people tell me what's right and what's not. Okay? But for some people who doesn't have that, di ba? Iba-iba tayong pagtanggap ng proseso. It's a process. It doesn't mean na walang nagsasabi sa'yo, mapapaniwala ka na. May process. May mangyayari at mangyayari. Okay? For me, it's maybe, for some people, they're gonna say it's a leap of chance. But it is. It is a leap of chance. It is a chance. Di ba? Hindi maaalis yun eh. Kahit anong mangyari sa'yo, kahit ano pang background mo, di ba? Totoo yung may choice ka. Pero naniniwala din ako na may chance. Di ba? We don't leave it to chances. We don't just leave it to chance. But the thing is, anumang mangyari sa'yo, may chance na ito yung mangyayari. I mean, it's kind of blurry right now, pero it's a blur. Pero kung ano man yung mangyayari sa iyo, nakatakda na yun. Okay? Nakatakda na yun. So, it's either you take it now or you don't take it at all. In the end, ito pa rin yung mangyayari sa iyo. With the pa-victim naman and taking it as a challenge, nagigit kasi sabi mo na paano yung mga biktima talaga? Paano yung na-abuse? Paano yung na ganyan? But the thing is, actually, iba yun eh. Sa akin ibang topic. Ibang topic yun. What I'm trying to say is, with that, yung mga pa-victim and taking it as a challenge, it's your choice. Diba? You can stay as a victim, or you can stay as, ito yung iniisip mo na ito yung nangyari sa'yo, so you're a victim. Pero kasi, the thing is, iisipin mo eh. Isipin mo yung mga bagay-bagay. You have to reflect. So you have to reflect on things. Ito bang ginawa sa akin? Is it really something to dwell on? Or it's just something na, okay, it's just shallow.
Yeah, part of life, move on. Yeah. Yun yung siguro, sinasabi direct, ayun yung nasa tao eh. Ayun yung mga sa generation ngayon. How do they perceive things? Yes, they dwell on it. They dwell on these things na hindi naman talaga dapat. Kaya I'm a victim. I'm a victim of that. I'm a victim of this. Pero it's not something to dwell on. Ayun yung difference. Diba? Yung mga tao kasi na they have to dwell on it. Well, Tinatambayan kasi. Bakit? Why? Diba? It's not something to look or to dwell on. Move on. Yun yung bagay. Doon tayo nagkakatalo sa pa-victim at saka sa taking it as a challenge. Diba? May mga bagay na ba't may dwell on? Pwede mo namang, diba? Pwede namang mag-move on from that. Kumbaga parang yung laging phrase na naririnig natin sa mas nakakatanda. Yung ang problema dinadaanan, hindi tinatambayan. So may mga tao o kabataan na mas pinipiling tambayan kaysa daanan lang. Oo. Na parang, don't dwell on it. Move on. Move on from that. Pero kasi, ibang bagay na yung sinasabi nyo na victim ka talaga. Ibang Iba bagay yun na eh. yun. Ibang usapan yun eh. May mga bagay lang na naranasan mo ngayon, tapos nag-dwell ka, hindi ka makaalis doon. Diba? You keep circling back on that. Pero, kami, as a millennial, may mga ganun kaming bagay. Pero, siyasantabi namin yan eh. Okay, kasi meron akong end goal. Diba? Meron akong gustong makuha. So, yung mga nangyari sa akin ngayon, hindi, wala yan. At saka kasi ang generation ngayon more on, kasi sa generation namin, tama ka, meron kaming goal eh. Goal-oriented yung generation namin. Ngayon, ang generation ngayon, ang mga bata, more on experience. Lahat sila, gusto nila, kaya nga lahat ng nangyayari sa kanila, nilalagay sa social media. Kasi nga, particular sila sa kung ano yung na-experience sila o nararamdaman nila. Kaya lalo sila nagiging fragile talaga, yung napaka-fragile na mga bata ngayon. Sa amin kasi, ano bang makukuha ko? Diba? Ano bang mangyayari sa akin sa end nito? Yung mga bata kasi ngayon, tama ka, I want to try this, I want to try that, I want to experience this and that. Pero anong goal mo after that? Anong makuha mo from that? Wala naman. May mga bagay na, ba't mo ginawa yun? For experience. At saka, kasi sa amin, sa generation namin, habang lumalaki kami, napiprepare kami para masugatan, masaktan. Yung mga generation ngayon, bata pa lang hindi napiprepare na masaktan eh. Kaya kapag nasaktan ng medyo malaki na, teenager na, medyo big deal na. Diba? Alam mo yun? So, kaya nagkakaroon ng, yun, may mga nagsisuicide. Kasi, importante yung proseso eh. Importante yung proseso ng kung paano pinapalaki, kung paano na-experience yung mga bagay-bagay. Ako, to be honest, maraming magagandang bagay ang naidudulot ng internet, naidudulot ng social media, ng gadgets, ng technology. Kaya lang may mga disadvantage din talaga siya. Double-edged sword. Kumbaga. Yes. Ngayon. Alam mo, Direk, yung sinasabi ko kanina na yung sa pagpapalaki namin sa amin ni Ermats. Ayun yung nagtampo na sa akin si Mami dahil doon. Kasi lagi kong sinasabi sa kanya, kaming dalawang magkapatid ko, ako saka si Charis. Si Charis yung pangalawa. Lagi nagrereklamo sa kanya kasi kung paano niya palakihin yung dalawa is hindi niya ginawa yung method na pagpapalaki sa amin. So kami naranasan namin yung palo, yung sakit talaga. So parang kayo yung trial and error. Oo, yung dalawa more on pagkasabihan lang. Tapos once na masaktan, doon na talaga grabe yung emotions nila. So hindi ko alam kung ano yung siguro medyo may part si Mami doon na na gusto niya sabihin na okay, natapos na yun. Pwede bang wag mo nang i-bring back? Kasi
feeling ko nakita niya rin yung difference between the four of us. Kung paano kami sa household namin and kung paano yung dalawa sa household namin, yung dalawang bunso. Pero sabi nga dito ni Peter, may naka-flash, happiness is a choice. Totoo naman talaga yun. Na kung ano ka man ngayon, choice mo yun eh. Ikaw yung gumawa nun eh. Pagising mo pa lang sa umaga, choice mo rin na maging masaya ka. O choice mo maging miserable ka. It's always a choice. Diba? Tayo ang gumagawa ng destiny natin. Tayo ang gagawa ng araw natin. Kung magiging maganda to, o magiging worse yung araw na to. Pagmulat pa lang ng mata mo, choice mo na yan. Pero tingnan naman natin, ano ba yung mga sinasabi ng mga nanonood sa atin right now? Madami na. Sabi ni Peter, overtime na daw. Anyway, ano ba? Okay, let's start with Fiona. Ang sabi ni Fiona, true, nalilimutan na rin kasi ng ibang tao ang comparison sa bawat opinion. Compassion sa bawat opinion na sasambitin nila. Sabi naman ni Ma'am Christine, since the younger generation, Gen Z or Gen Z Alpha is more free and exposed to social media, they have become more aware of their rights and more outspoken. I think it's not self-entitlement, it's confidence in speaking up. Okay, sabi naman ulit ni Ma'am Christine, I think the best way to resolve is to have a heart that understands and the courage to discipline them with care. As a teacher for 13 years and a mom, I've handled many different kinds of students, each one unique. But one thing that should never change is our understanding and compassion for them. Derek, I hope we can be more open. Hindi natin pwedeng i-apply kung ano ang ginagawa sa atin before dahil super laki na ng pagkakaiba ng noon at ngayon, Derek. Sabi ng lola ko, noong nilalakad pa namin papuntang school, dati nga wala kaming kuryente at internet. So does that mean kailangan ding gawin ng generation ngayon ang mga pinagdaanan ng mga lola natin noon para tanggapin sila ng nakaraang generation? Okay, sabi naman ni Miss Nenen, challenges builds character. Kaya ang weak ng mga kabataan ngayon kasi they would rather portray as a victim rather than face the challenge heads on. Sabi naman ng aking nanay, at the end of the day, it's your choice. Alam mo, may nakita kong post sa social media. Shinare ko lang siya kanina bago pumunta rito. After ko malaman direct na ganito yung topic natin. It's discernment ng ating ng ating tatlong generation. Okay. So, basically yung generation nyo was taught to stand up for themselves. And then not talk about the hardships that you've gone through. And some of the millennials ganun din. 'Di ba? Parang hindi naman sa tinitiis pero rather than being vocal about it, ginagawa pa rin nila. Yeah, we complain but we do. Nagko-compromise pa rin sila. Yes. And then sa generation naman namin, ang sinabi, ayun nga parang mas nagiging vocal lagi yung mga generation namin. Tapos teacher kasi siya eh. Tapos parang from older generation siya. Sabi niya, maybe it was because not to complain but to look for a way or in a communicating way kung paano ba natin haharapin yung isang problema na hindi tayo pwedeng mahirapan. Yeah. Ganon. Kaya nagiging mas vocal yung generation namin. So, naging ganon yung discernment niya. Medyo long read siya pero okay yung post niya na yun. Okay. I think it's different. Tama yung sinabi ng Christine. We can apply old lessons to the new generation. Tama naman yung sinabi niya na kung ano yung naranasan yun, not necessarily nagagawin nila. Exactly. Not that. But what we're seeing is yung old lessons should be taught to the new generations. Diba? They should reflect on it. Kasi I believe din naman, Gen Z, they're very creative. You guys are very creative. You find things that we, missed. Sa akin kasi, tama si Ma'am Christine. Ang sa akin lang, it's sa corporate nga, meron kaming tinatawag na
kung ano yung magandang process ng kabila, i-adapt mo. May right term kami doon when I was in corporate. Diba? Kumbaga, kung ano yung, feeling ko kung ano yung magagandang naranasan, makakatulong sa'yo. Yung maganda at effective way, diba? Na naranasan namin yung generation namin. Na pwede pang i-apply sa generation ngayon. Bakit hindi? Yeah. Bakit hindi? Hindi ko sinasabing ipilit natin. Pero kung sa tingin natin ay may mga good practices, that's the right term. Kung may mga good practices sa generation namin. Kasi ako, I'm old. I'm really old. Diba? Yung mga good practices na yun, na gusto mo pa makita next 20 years? Parang hindi gusto na pwede pang i-apply sa generation ngayon, bakit hindi natin i-apply? Yeah. Halimbawa na lang, ang reward system. Do you think, hindi naman makaka-harm yun kung meron kang reward system sa bata? Kasi kami, nabuhay kami sa reward system. Mabibigyan, makakapaglaro lang kami sa labas kapag nagawa na namin yung household chores. Yung tasks. Kasi ang reward namin is makapaglaro kami sa labas. Kung nakapaglinis na kami ng bahay and everything, hindi naman lahat material Diba? So, alam mo yun? So, possible yon. At saka, kasi sa generation namin, tinuruan kami maging mabuting tao. Kasi magkaiba ang pagiging mabait. Huwag tayong maging mabait-baitan. Piliin natin, huwag tayong magpadala doon sa let's be kind. To one another. Yes. No. Huwag nice. natin piliin maging nice. Huwag natin piliin maging kind. Piliin natin maging mabuting tao. You should be good. Dahil yun yung mahirap. Actually, totoo yun. Mahirap magpakabuti. Mahirap maging mabuting tao. Pero madaling maging mabait. Pero ako sa generation namin, yun ang itinuro sa akin, maging mabuting tao. Yeah. Kailangan yun ang pilitin natin na maging mabuti tayong tao kesa maging mabait, pero kesa maging kind. Diba? Kumbaga, temporary kasi yung mga ganun. Kasi anybody could be kind. Diba? Everybody could be nice. Everybody could be nice. Pwede kitang, kung manghihingi ka sa akin ng 10 piso, pwede naman kita bigyan ng 5 piso. That's kindness. Diba? Pwede kitang ilibre ng, kung sasabihin mo sa akin, direct nagugutom ako, pwede mo ba akong ilibre ng dinner? Gagawin ko yun. How much is Jollibee? Diba? That is kindness. Pero iba yung magiging mabuting tao. Iba yung bibigyan kita, lagi ka ba nagugutom? Wala ka bang source of income? Bibigyan kita ng trabaho. Yun pagiging mabuting tao. Okay. Diba? Ituturo ko sa iyo kung anong tama, ano ang tamang ugali, ano ang tamang pakikitungo sa pakikipagkapwa-tao. Yun ang pagiging mabuting tao. Teach them how to Yung hindi ka nanghihingi ng kapalit sa anuman itutulong mo sa kapwa-tao mo, pagiging mabuting tao yun. Yung hindi ka nagsasalita ng hindi totoo at masama laban sa kapwa mo, pagiging mabuting tao yun. Hindi ka gumagawa ng chismis laban sa kapitbahay mo, sa kaklase mo, sa kumare mo, sa kumpare mo, pagiging mabuting tao yun. Yung tumutulong ka sa kapwa nang hindi mo kinakailangan ipamalita na tumutulong ka sa kapwa-tao mo o meron kang foundation o meron kang social responsibility na hindi mo ipinapakita sa social media, pagiging mabuting tao yun. 'Di ba? Or kapag halimbawa may yung kaibigan mo o kasama mo sa trabaho, kahit masama ang ugali niya, pinapakasamahan mo pa rin. Pinapakisamahan mo pa rin o kapag kasama niyo yung mga tropa mo, lahat nagsasabi na ng hindi maganda doon sa kaibigan mo, pero ikaw tumatahimik ka lang. At hindi ka nang gagatong. Hindi ka palagatong. Pagiging mabuting tao yun. Diba? At kung meron kang concern dun sa kapwa-tao mo o sa katrabaho mo, yung sasabihin mo, can we talk because I have personal concerns? Pagiging mabuting tao yun. Kumbaga tama nga ang pagkakaroon ng bayag yun. Ang pagkakaroon ng bayag ay
ay pagiging mabuting tao para kausapin mo yung tao na I have concern sa'yo kasi napapansin ko na ganito, ganyan, hindi ata maganda yun. Pagiging mabuting tao yun, kesa i-chismis mo siya. O kesa kapag nasa loob kayo, nagkakape kayong lahat, pinag-uusapan niyo yung tao na yun. At nanggagatong ka na nanggagatong. Na siguro, hindi siya para nahimik, no? Kapag maybe it's telling the real, the truth, di ba? It's, hindi ka gumagatong, pero sabi mo, ay hindi, baka naman kasi ganito. Confronting. Yeah, baka naman kasi ganyan, di ba? Maybe it's, not really, kasi minsan pag silent lang, mas nakakasama yun eh. Siguro yung sinasabi nga nila na, hindi ka man purihin habang nakikita mo, pero pag nakatalikod ka, may magandang sinasabi sa'yo, yon. That's a good thing. Okay. So, medyo, tama yung sinabi ni Kuya Peter dun sa sinabi ni Direk, na parang, give a man a fish, he will eat for a day, and teach a man how to fish, he will feed himself forever. Yes. Kumbaga, isa yun sa mga gusto mong part ng knowledge o na method or na manners and values dun sa mga generations ngayon and sa mga upcoming generations. Ikaw, Kuya, kung meron man na isang values or isang bagay na natutunan mo from your generation na gusto mong matutunan ng mga upcoming generations. Isa pa pala, di ba? Halimbawa, ang pagiging mabuting tao, it's yung pagsasabi ng totoo. Di ba? Na, alam mo, Caleb, hindi maganda yung ginagawa mo. Hindi ka magaling. Pangit yan. Baguhin. Alam mo yun? Yung pagiging prangka, in a subtle way, hindi yung prangka na, yung pagsasabi, yung na may judgment. Oo, na pagsasabi ng judgment, yung hindi ka nang bobola. Pagiging mabuting tao, yun ang dapat na kailangan natin matutunan. Kasi alam ba, ang galing-galing mo, pero hindi naman. You're so nice, pero hindi naman. Kumbaga flattery versus genuineness. Yeah, hindi yun kindness, Diyos ko day. Hindi po yung pagiging mabuting tao, hindi yun kindness. Kaya ang lagi kong sinasabi, piliin natin maging mabuting nilalang, mabuting tao. So siguro kasi tama naman yung sinasabi ng Derek. There are times they should tell people upfront or straightforward yung mga bagay na dapat sabihin. Siguro, kasi ako, I don't work that way. No? Non-confrontation. Hindi kasi ako gano'n eh. Hindi ako gano'n. May mga tao tulad ng Derek, di ba? Na gano'n. It's a good thing. And it's a gem. No? There'll be people like gems. It's rare. No? But there will be people like that. But for me, I'll tell you in a way. Pero not upfront. Hindi ako gano'n eh. Kundi, sulat po, i-text mo. Hindi kasi ako upfront. Diba? Maybe, may mga tao katulad direct upfront. But I'm not like that. Diba? I can be good. I could be nice. I could be nice and good. But I'm not just nice. I want to say, I'll be good. Pero, yun. Pero, ano ito mo kanina, siguro, okay. One thing lang na natutunan ko in this, actually, do you guys remember yung PBB Season 2, yung kay Bea So, at saka kay Marie Chris? Kinder pa lang ata ako nun. Ay, ikaw talaga, kilala mo yun? Hindi ko sila kilala eh. Kasi Marie Chris... Ba't ang BBB siya lagi, no? Lagi BBB yung sinasabi niya. Kasi ito, ano lang yun, sinasabi niya kasi doon na ang respect, hindi yan ini-impose. Yes. Okay. I-earn. Okay. Actually, mali yun. Respect is a basic human right. Yes, it's a human right. It's a basic human right. I could hate you, but I respect you. Yes. Diba? Yun yung sa akin. Respect. So, yun yung sinasabi ko, na you have to be frank to the person, but with respect. Respect. Hindi ka magiging prangka sa tao ng brutal. Diba? Yeah. Kaya kasi sinasabi ko, pagiging mabuting tao, you tell the person up front kung ano yung issues mo sa kanya.
'Di ba? O kung wag ka mambobola, 'di ba? Wag mong bobolahin, 'di ba? Kasi mahirap yung kung ano yung issue mo, sinasabi mo sa ibang tao tapos makakarating sa kanya. Hindi pagiging mabuting tao yun. Mali yun. So, you tell the person with respect. Kasi basic human right yun. Actually, kasi wala tayong magagawa eh. Kung ano yung di ba sabi nila, hindi mo naman kasi hawak kung ano yung nararamdaman at iniisip niya. Ang tanging makakontrol mo lang kung ano yung sasabihin mo at iniisip mo. Yeah. Diba? Yung feelings mo, yung nararamdaman mo. That's the thing. So, treat people with respect. Doesn't matter kung ayaw mo sa kanya. It doesn't matter kung hindi mo gusto kung anong ginagawa niya. Respect. It's a basic human right. Diba? Hindi yung ini-earn. Sorry, Bea, so hindi yung ini-earn. Alam mo, may parang may panangga naman na nag-air din sa PBB. Na sobrang related. PBB din. Yung bago ngayon. Na sobrang related tungkol dyan. Na nandun pa rin yung respect even if I don't like you. Basta sobrang recent lang. Nakita ko na siya sa Facebook post pero hindi ko na siya kayang sabihin dito kasi hindi ko na siya maalala ng maayos. Pero sobrang same lang nung sinasabi mo. Ako naman, last na, yung gusto kong mabigay or gusto ko pa rin makita sa next generation is yung panahon na pag nandun na sa lamesa, mag-uusap-usap pa rin. Yung openness ng family to one another na nasasabi nila yung mga bagay nila, yung mga mga nangyari sa kanila all throughout. Kasi nga, dahil nga sa social media, sa internet, madalas na hindi na nakakapag-communicate ng genuine yung mga tao ngayon. So, yung pagiging open mo pa rin sa magulang mo to communicate kung ano ba yung nararamdaman mo, ano nga ba yung nararamdaman ng magulang mo tungkol sa'yo. Kasi, ako, to be honest, sobrang binavalue ko yung mga usapan namin ng tatay ko sa kanang nanay ko na pag kami lang dalawa or minsan pag nasa harap na ng lamesa. Ngayon lang yan. Oo, hindi kahit dati. Pero sobrang daming obstacles para ma-reach ko yung ganung point na nagiging open na kami to one another na nagbibigay siya ng problema niya, si mami, si daddy. Actually, ako yung gumigit na minsan sa kanila eh. Yung tatay ko bibigay ng problema sa nanay ko, magkukwento, yung nanay ko magbibigay ng problema sa tatay ko, tapos ako lang yung makikinig. Tapos ako yung magme-medal. Ako yung ganyan. Pero maganda ang dynamics ng family. Ganon. Ayun yung gusto kong ma-impose pa rin sa kabataan pagdating ng panahon na nakakapag-usap sila ng maayos. May magandang relationship yung father and mother sa anak nila. And tama yung sinasabi mo. Ang best way for that, it's while having dinner or lunch. Over lunch or dinner or breakfast. Importante talaga na dapat sabay-sabay kumakain. Tapos habang kumakain ay nag-uusap ang buong pamilya. Di ba meron tayong day for that? Sunday? Sunday kasi family day, diba? We have a day for that. Family day? Ano ba? Yung kainang sama-sama kainang pampamilya day. I'm not familiar. May ganon. I forgot kung anong araw yun. Pero may ganong araw. Parang sineselebrate siya. Yes, na maagang pinapauwi yung mga employees. So they can have dinner with their family. Okay, last na lang bago tayo magpunta sa ating wet confession. Okay. Siguro ang gusto ko lang sabihin sa mga alpha generation, it's para maging matatag tayo, it's kailangan ma-learn natin yung value ng gratitude. Gratitude at pagiging grateful. Okay, so ito yung natutunan ko kung paano rin kami pinalaki sa henerasyon namin na wag namin titingnan kung ano yung bagay na wala kami. Ang titingnan natin is lagi yung mga bagay na meron tayo. Kasi the more na nag-focus tayo o lagi nating sinasabi o binabanggit yung mga bagay na wala tayo, doon tayo lalong madidepress. Diba? Doon maraming pumapasok sa utak natin na hindi makakabuti para sa atin. So hanggat maaari, mag-focus tayo kung ano yung bagay na meron ka. Huwag ka mag-focus sa bagay na wala ka.
Okay? And then yun nga, be grateful. Diba? Be grateful sa lahat ng bagay na meron ka at saka yung gratitude. Importante yun. Pag mulat mo pa lang sa umaga, pag nagising ka, be grateful. Pag sa harap ng pagkainan, whether kape lang yan at pandesal na walang palaman, still be grateful. Kasi once na grateful ka, darating talaga sa iyo yung blessing. Yes. Amen. Yes. Comparison versus affirmation. Diba? We should affirm ourselves sa mga bagay na meron tayo rather to compare ourselves sa mga bagay na wala tayo. And to other people. Yes, to other people. Okay, Kuya, do you have any last words Parting before words? parting words? Na parang sabi na ni Father. Okay. Yun nga lang. Yun sa akin. Yung respect. Respect. Okay. Respect. It's a basic human right. You don't earn it. We have it. Okay. Okay, so tingnan na nga natin na ako na yung host ng podcast, so tingnan na nga natin kung anong wet confession for the day! Let's see! Ano bang sinabi ng ating confessor for tonight? Oy, balita ko ang wet confession pala natin, Direk, ay related sa upcoming season. Yes! Nakalimutan sabihan kanina, malapit na pala. Well, sa atin kasi wala tayong Halloween, no? Todos los Santos at Araw ng mga Yumao. Pero, yun, well araw ng mga santo at araw ng mga patay. Yumao. Pero actually, well, kasi it's in popular culture, di ba? Halloween, takutan. May mga panahon nga, di ba? Sinasabi nila, manipis ang veil sa ating spirit world. Alam ko Mercury retrograde this upcoming November. Talaga ba? Mercury Gatorade, Anyway, so ngayon sa wet confession natin, meron tayong mga nag-confess ng kanilang mga scary and spooky stories. Okay, so ngayon, isa sa ating confessor ay Let's see. Ito po ang sinabi ng ating first confessor. Medyo mahaba ito. Medyo mahaba. Okay. I never really believed in ghost stories until that night. It happened last year when I had to spend a night alone at my lola's old house in Batangas. The place hadn't been lived in for years and I was just supposed to pack up some things before it got sold. The caretaker warned me before I arrived. He said, "Huwag kang lalapit sa bintana sa may gilid ni Aling Rosa. Baka mapansin ka niya." And I laughed, thinking it was just one of those... huwag kang lalapit sa bintana sa may silid ni Aling Rosa. Baka mapansin ka niya. And I laughed, thinking it was just one of those typical provincial horror stories. The house was quiet, too quiet. I tried to sleep, but around 3 a.m., I woke up to this soft humming sound. It was a woman's voice, gentle but kind of off, like someone humming a lullaby that didn't quite have a tune. I sat up and looked toward the window. The curtains were moving even though the air was still. And that's when I saw it, a shadow. A woman's silhouette, long hair, wearing what looked like a dress that reached the floor. She was standing right by the window, swaying slowly as if she was the one humming. I froze. My heart was pounding so hard I could hear it in my ears. I tried to tell myself it was just my imagination, maybe a trick of the light. But then I blinked, and she was gone. I thought it was over, but the humming didn't stop. It got closer, louder, like it was coming from inside the room. And then I turned around, and that's when I saw it. In the mirror facing my bed, I could see the window behind me, and she was still there. But when I looked at the actual window, it was empty. Only my reflection was standing there, still swaying, still humming. That was the last night I ever stayed in that house. Okay. Kayo ba, may mga similar horror stories ba kayo na pwede nyong i-share ng mabilisan? Wala akong third eye eh. Wala ako kasi, kami lahat meron. Sa pamilya namin. Sa Laguna kasi, maliit lang yung bahay namin, pero every time kasi, na kumakain kami sa lapag, then, facing,
talikod ako sa kusina. Well, nung bata ako, every time na pag kumakain kami, napapatingin ako sa likod, may bata sa likod. Anino? Hindi, bata talaga. Ah, talaga? Babae. Ayun lang yung nakita ko. I don't really see much. Pero nakakaramdam. Madalas. Pero ngayon kasi ang dami ng hype, daming pusa, aso doon. So takot na yung mga engkanto, elemento. So, mga ganong energy. Wala na. Sa akin naman nakakaramdam ako, pero yung experience ko is yung nakakita na ako ng anino sa libingan, and then yung humming sound nung grade 6 ako habang nagre-review sa bahay sa Bulacan. So doon talaga meron sa bahay namin sa Bulacan. Tapos yun, habang nagbabasa ako, yung kwarto biglang may nag-hum. Sobrang natatakoy na ako, duwag ako. Sumigaw na ako, baba. May multo sa taas! Ay, last na pala. Tuwing yung lola ko, yung death anniversary niya, nanay ng lolo ko, si Lola Ontat, si Generosa, tuwing October 23rd, laging merong amoy ng kalachuchi. Ako yan ang mga na-experience. Kahit walang kalachuchi na malapit. Yeah. Every time yun. Pwede pa rin. Ako na, yan ang mga na-experience ko na nakakaamoy ako ng kalachuchi na kahit wala namang malapit. Walang pulang ng kalachuchi. So once na meron ka naaamoy ng kalachuchi, may something. Yeah. Either may kaluluwa. Ako na, yan na-experience ko. Anong Tagalog ng haunted? Hunt. Hinahunt. Anong Tagalog nun? Hinahabol? Parang hunt. Di ba haunted? Haunt yun. Haunted. Haunt yun. Yung haunted. Hunt pala yun. Hunt yung haunted. Haunted house. Nakakatakot. Hindi ko alam. Pero sinusundan. Kasi may, yung kasama ko laging umuwi direct, si Kuya Peter. Pag umuwi kami, laging may sumusunod sa kanya. Hindi, kaso. Totoo, nakwento na sa akin yan ni Baelish. Ano sinabi? Na talagang, kung saan man siya, may nakikita siya. Mali. May naamoy siyang putok. Ganun yung nararamdaman niya lagi. Sa bus, sa jeep, kahit saan. Talagang lagi. Amoy yung sumusunod sa kanya. Ay, teka lang, nagsabi na si Peter na 50 minutes overtime na lang. I-end na natin to. Okay, ano yung last 2 remaining confessions Wala natin? na. Next time na kasi 50 minutes na tayo overtime. Okay. 50? Wow. 50. Yes, ayun. Muli guys, maraming salamat sa pag-stay nyo sa amin, sa pagnood nyo sa amin, at sa pagkalikot ng utak namin. At di ba? At syempre, thank you sa guest natin for tonight. Thank you po, Derek. Kasi wala po kasi ibang, wala kasi ibang Gen X dito. Ako lang kaya napilitan. Anyway, saan ba natin makikita? Ikaw, saan ka makikita? Okay guys, pwede nyo po akong makita sa Facebook. Charles Leon, sa IG naman po, 143.Charles. Kayo po direct, kayo pwede makita. You could follow me in Facebook, Rodel Mercado, and my IG, it's Rodel Mercado Official. Yes. Ako din naman on Facebook, you can follow me or add me on Caleb Alvarez, and on Instagram and TikTok, it's Caleb Alvarez 96. Yun. Muli gusto po ulit namin magpasalamat sa Cine Aesthetic for having us. Kanina lang rin, pumunta kami sa sa Mandaluyong City branch po nila. And guys, kung gusto nyo man silang bisitahin, you can go to their branches sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City, at sa NS Amoranto, Quezon City, and you can contact them sa number na 0929-275-1014 at sa number na 0906-208-8183, and open po sila everyday 10 a.m. to 8 p.m. Thank you very much, Miss Marjorie of Hezenea. Maraming salamat, everybody. Salamat po, guys. Thank you very much, Up Download, for guesting me. Yes, Good evening, guys. Bye-bye. Good night.